Sa punto ito, makakausap natin si Ginoong June Magno, Presidente ng Stop and Go Transport Coalition. Ginoong Magno, magandang tanghali. Si PR Kanghel po ito. Magandang tanghali, Ma'am Pia, at sa ating mga tagapanood. Oho. Ginoong Magno, paano ho yun? Tuloy pa rin ho ba yung inyong tigil pasada bukas? Ma'am Pia, gusto ko lang pong linawin na ang bukas pong mangyayari kung sakali pong ipapatupad itong JAWA na ipatutupad po nila bukas, ang mga miyembro po namin, ito po'y kusang titigil po ng biyahe. Ito po'y voluntary nilang gagawin dahil po sa kanilang takot na sila po pahuli nang dahil po dito sa malaking order na lumabas na ito. Ito pong malaking multang ito. Voluntaryo po silang titigil ang jeep at PUV na nasa pangalaga po ng stop and go. So, ilan ho ba ang miyembro ng Stop and Go, Ginoong Magno? Nationwide po ba o dito lang po sa ating sa Metro Manila, at nationwide po? Kami po kasama po ang tricycle. Meron po kaming 65,000. Kasama po ang tricycle. Oho. Okay, so, pero yung mga lugar na maapektuhan ng tigil pasada, ano-ano ho ba yun? Sa ngayon po, i-confirm ko pa lang po yung kung alin po talaga yung may mga voluntaryong titigil. Mamayang hapon pa po kami magmi-meeting para makonfirm po kung ano po yung mga rutang tatamaan para masabihan po din namin ang mga mananakay na kami po magkakaroon ng ganitong yung po mga dadere sumisimpatiya lang po sa pinaglalaban po ng mga grupo ng mga transport para po dito sa malaking multang ito. Ano ho ba yung idinadain nyo talaga doon sa mataas na multa? Dahil ang iniisip po kasi ng iba, kung susunod naman po sa batas, hindi naman kailangan magbayad ng multa. So, hindi dapat iprotesta kung tataasan yung multa. Hindi po yun ang magiging logic po nung pangyayari dito. Ang katotohanan po, yung pong dating multa na mababa, itinaas po nila noong 2008. Natigil po ba yung kotongan? Di ba lumaki po yung kotongan? Pag mula po ng 4136 po, yung 4136 po na tunay na batas po ng public service ng land transportation law, 1.5 lang po ang kolorum. Specific po ito ang kolorum po. Nagbigay po sila ng isang department order ng 2008. Tas, ito po tinaas po ng 6,000. Ang sabi po nila, para po ito mapigil. Hindi rin po napigil Tumaas lang po yung kotong. Ngayon po gagawin natin 200,000 sa UB, 50,000 sa jeep. Di mas lalaki po yung kotong. Ang aming pong pananaw, hindi po ito yung sandata para mapigil po yung mga ganitong mga violation. Ang aming pong pananaw, tingnan po natin bakit po may kolorum, bakit may out of line. Yun po natin tingnan muna. Tapos ayusin po natin ito pag okay na po. Wala na po kami problema doon. Kahit po ilang milyon po yan. Basta ayusin lang po muna namin. Ang nakakatakot po rin, Pia, kaya po voluntaryong hindi lalabas ang badyay bukas. Katulad po ng jeep, specific po tayo sa PUJ. Alam po natin ang PUJ, wala itong handbrake. Wala po itong, ang mga speed limiter nito, hindi na po halos kumagana lahat. Okay, ito po pagkukulang na po ito. Bakit po ang may pagkukulang po rito? Siguro, dalawa po, ang operator at ang LTO. Yung pong karamihan dito, ngayon bukas po, pag bumiyahe itong mga jeep, karamihan po rito walang handbrake Wala pong seatbelt. Ang seatbelt po 5,000 na ngayon. Ikikita lang po yung driver ng 500. Wala naman po seatbelt talaga naka-install doon sa sasakyan. Di, mahuhuli po sila. So, nag-desisyon sila na huwag na munang bumiyahe. Maglalagay muna sila ng seatbelt, maglalagay sila ng handbrake, ayusin muna lahat. Paano po katagal yun? Alright. Bigyan po kami ng transmission. So, mamaya hong alas 4, Ginoong Magno, kasama ho ba kayo dun sa meeting ng LTFRB? Meron pong dumating po sa akin ngayong text na 4:30 po raw, may meeting po raw kami sa ating pong kagalang-galang na chairman. Aatin po kami. Kami po yung mahanap talaga ng mga paraan na hindi na po magkaroon ng malaking activities bukas na makaka-epekto po sa ating mananakay. Maraming salamat po, Ginoong June Magno, Presidente ng Stop and Go Transport Coalition. Magandang tanghali. Maraming salamat po, Ma'am Pia, at magandang hapon po.